So, February 19, umuwi na ako. No, nagpasundo na ako. Tuwan-tuwa na ako. Parang ayaw pa nga nila akong pauwiin ng mga nurse dun sa clinic. Kasi nga, kaya ayaw nila ako pauwiin doon. Kasi, nung inoperahan kami, yung kasabay kong Pilipina na nauna sa akin, nalacerate yung pempem. So, tumatay siya sa pempem niya. Kasi after the operation, pwede ka namang umuwi. Pwede kang umuwi, no? Ang kaso nga lang, yung trans na yon, nung pinauwi, kumain ng mga, di ba mga sa Thailand, mga spicy. Ang mindset ni bakla, lumaps para gumaling. Ang nangyari, lumaps, tinubol. Do you know tubol? Ha? Have you encountered the word tubol? Yeah, that tubol is that big shit. Yes. So, pwede ba dito ano? Yung anal sphincter. Tapos gagawan sa taas ng anal sphincter, sa yag balls, merong yung ginawan na female. Yung pasukan. The pasukan of the langit. So, dalawa lang siya. Ginawan talaga ng butas. Ay, hindi pa kasi ako nakakakita ng pearly shell. So, dun ko lang siya, nakakita ako ng pearly shell sa mga porn. So, ganyan siya, ang nangyari. So, kumain si bakla, nung tinubol, nasira. Nasira yung anal sphincter, yung butas ng puwet, and ginawang focallia, tapasukan ng langit. Nag-isang butas siya. So, ang nangyari, nagka-aberya. So, kami, lahat ng bakla, hindi pwedeng lumabas. Ganun ang nangyari. Sad, no? Sabi ko, ilang bakla to? Susyong-syong naman. Hindi alam na, hindi pwede kumain. Bakla naman kasi. Nadamay kami. 3 araw talaga ang mag-stay kami doon. So, ako, operahan ako ng 16, lumabas ako ng 19. Si bakla, andun pa din. Andun pa din siya. Una pa ako lumabas sa kanya. Then, nung paglabas ko, walang gawa. Kasi hindi ka makakagala kasi may catheter ka. May bag, no? So, ang hirap gumalaw, at the same time, ang hirap kumilos. Kasi medyo masakit no? So, ang ginawa ko, hindi kasi guys, hindi kasi sila nagpapaliwanag. Papel lang yung binigay. Oo, kumain ng itlog, ganun. Kasi hindi nga sila marunong mag-English. There's a language barrier. Hindi nila na-explain yung mga komplikasyon na pwede mangyari sa'yo. Ganun lang. Or kung meron man, ang sasabihin lang, don't use it, you will die. Mga ganun lang ba mga ka-English? Don't drink alcohol. Don't smoke. Ganun lang ba? Pero yung parang litanya, siyempre, mami, doktor ako. 'Di ba? Kahit anong tanong ko na hindi nila masagot. Kasi nga, or masasagot nila kung Thailand. Hindi mo ako marunong mag-Thai. 'Di ba? So, ang nangyari, yun, no? Pinauwi. Ang ginawa namin ng mga Focallia babies ay gumawa kami ng group chat. Focallia babies, mga Pilipino. So kami ang mga nag-share ng mga namin, karanasan. Pati niya ako ng Focallia mo. Oh, be, magapay yung Focallia mo. Be, alam mo, promise talaga. Ang ine-expect ko kasi, be, ang ine-expect kong gagawin sa aking Focallia is yung sa porn, yung mapink-pink, di ba? Yung sa mga porn, yung mga ganun ba? Yung walang buhok, na may hiwa ng ganun. Be, pagtingin ko nung 19, be, hindi ko ma-describe. Me, promise, ganito talaga ang itsura niyo. Ganyan. Oo. Wala, be. Ganyan na ganyan talaga itsura mo. Hindi mo talaga mawari. Bagong Kemi, mukha siya pala kang bato. Promise, why like? Hindi, kung carry ko lang ipakita dito, why not? Tapos puro siya, ganyan, di ba, lagyan mo siya ng mata, tapos lagyan mo ng mga stapler sa gilid. Ganyan na ganyan.
So, ang ibig sabihin, the Fukelian that you're inaasam hindi pwede ipakita, tatanga-tanga ka naman. Di na bantay lahat dito, di natigil to. Gusto mo? Ako na rin to eh. Kung hinahangad mo yung Fukelia ko, magsabi ka. Eme. Di. Bakla. Anong nangyari? Ano? Sa bawat utak mo siya. Angelo na to eh. Susyunga-syunga rin eh. Ano? Mag-e-evolve pala siya. From this, magiging isa siyang butterfly. Magiging Pokemon. Siyempre, sharean kami, di ba? Na parang, bakla, ano itsura ng sayo, kemi-kemi. Ala, mukhang bullfrog. Ganyan talaga yan, te. Mag-e-evolve yan. Eh, ang ina-expect ko, ang ibig sabihin pala, ganito, guys, ganito. Kung ano ang kulay ng patitit mo, yun din ang magiging kulay ng pempem mo. Ganon. Yun siya. Kaya huwag kang mag-aasam ng maganda kasi negra ka eh. Hindi. Hindi pinkish. Ganto nga, mag-green-green na. Napiling ko pag nilagyan mo ng munggo, magiging togi na. Mag-green-green siya. I don't know because of that what do you call the betadine na nilalagay. Hindi ko alam kung bakit naging ganun yung kulay. Then, ganun pala ang itsura. So, minsan nagigising ako sa gabi na ang sakit-sakit. Nananakit talaga siya. O, tapos hindi ko tinitake yung gamot na binigay nila eh. May sarili akong gamot. Yeah, Arcoxia for painkiller, and my antibiotic is 625 mg of co-amoxiclav, the amoxicillin plus clavulanic acid. So tinitake ko siya. No, oral, then IV. Oral yung antibiotic ko. Dala ko from the Philippines. Then every 5 p.m. babalik kami doon para magpa-turok. Ganon. The IV for your antibiotic is PenG. Penicillin G. Hindi yun wala yung butterfly, te ha. Rekta turok yun. Ganun. So, para hindi kami ma-infection. Yung amoy, hindi ko na ano yung amoy, pero hirap hugasan eh. Pero, binigyan kami ng ng garter na disposable. Panty na disposable. So, kada turok namin, binibigyan kami ng panty na disposable. Yeah. Para dun sa dugo, para sa natatanggal na mga langib, mga what do you call that? Mga stitches, kasi may natatanggal talaga. Kasi syempre maliligo ka, di ba? So hindi talaga ako lumabas ng bahay. Oo. Ang ginagawa ko, nagpapautos ako ng pagkain. Isa pa na notice ko, sobrang pumayat talaga ako. Ang payat ko talaga, mi. Tapos ang ganda-ganda ko talaga. Sobra talaga. Ang pariti ko talaga. Promise me, papakita ko sa inyo ha. Super ka-pretty yan talaga. Feeling ko nga pag pinost ko yung ko, parang kukuhanin akong artista eh. Ako noon, 36 years old na ako. Promise, wait lang, papakita ko sa inyo yung time na, na Fukelia. Ang pretty ko talaga, mi. Diba? Kim Domingo. Kim Domingo yung face ko, diba? Ang sexy ko. Tapos, close up. Parang fumi-feminine yung face ko. Ayan o. Diba, Kim Domingo? Kahit isang shot yan, mi. Kahit isang shot yan. Kahit picturean ako dito, Kim Domingo talaga. Ngayon naging Alexander Domingo. So yun yung kagandahan ng bago kang opera. Siguro i-maintain mo na lang talaga. Then anong nangyari? 19. March 4 pa ang uwi namin. Hanggang 28 lang ang February, di ba? Bakla, pinakamatagal na urat na ako. Na first week 19, add ka ng 7, 1 week. Sabihin natin 26, tatanggalin na yung stapler. Kasi may stapler. Yung staple yung mga tahi. Yan.
So, ready ako doon. Kasi meron akong painkiller. Na, may plies back. Chuk, 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 chuk. Tatanggal. Palibot. Doon sa palakang bato. Tinanggal siya, mi. Talaga ang sakit. Pero nagchichikahan pa rin kami ng mga friend ko, yung mga Focalia babies, yung mga, friend, tatanggalin na yung stapler ko, mga ganun-ganun. Mababait naman sila. Mababait naman sila. Tapos, bawal manigarilyo, bawal uminom ng alak. Nabuhay kami sa 7-Eleven. Then, ito na, ang exciting part. Nung tatanggalin na. Actually, mamimili ka kung gusto mong ipatanggal agad or uuwi ka ng Pilipinas ng nakakatiter. Doon mo ipapatanggal sa Pilipinas. Para hindi ka umuwi ng nakakatiter, kailangan magbigay ka ng 500 to 1,000 baht. Hindi ko alam kung applicable pa rin yun dito ha. Kasi parang it's a form of scam na rin eh. No, you go, Philippines, with catheter, yes. Want remove? Tapos magingitian yung mga nurse. You want to remove? Yun, nag-usap-usap na kami ng mga Focalia babies na tayo magbigay ka na para hindi ka umuwi sa Pilipinas ng nakakatheter. At saka, hindi tatanggalin yung catheter mo pag yung ihi mo ay kulay yellow. Kasi pananagutan pa rin yun ng klinik eh. Ay, kailangan puti. Kailangan yung ihi mo ay white. Kaya dapat lagi ka inom ng tubig. Hindi nila tatanggalin pag dilaw. Or kahit puti na, syempre may katsyong. Kailangan magbigay ka pa rin. Kailangan clear. Then, nung pauwi na kami ng Pilipinas, dinalaw namin yung nalacerate ng si Becky. Actually, nandun siya. Inabutan siya ng COVID doon. Sa ngayon, alam ko nakauwi na siya eh. Hindi pa kami nagkikita. So, hindi na lang natin sabihin pangalan. Nandun pa rin siya. Tapos, parang nangihina na. Nabuhay siya ha. Nabuhay siya. Nung pauwi na kami, ready to fight, di ba? Kasi hindi alam ng Diyos ko na nagpa-opera ako. Surprise! Wait, hindi ako kinikilig, bobo. So, hindi pa di. That jowa of mine is, babaero pa din ha. Kaya ako nagpakipay para nga dun sa jowa ko. Para hindi naman babae. Kasi pag uwi ko ng Pilipinas, hindi ko pa rin siya pinapansin. Yun nga ang goal ko eh. For the jowa nga to. Yung the kifayla is para sa jowa. So hindi muna ako sinundo ako ng kapatid ko tsaka ng tito ko. Parang naninibago pa kasi sila. Ang tatawag namin sa iyo? Kuya pa din. Tatanga-tanga ka. Kuya mo ako. Susunga-sunga naman to. Pinalitan lang yung tipan. Magbabago ba ako ng pangalan? So yan. Tinawag nila ang kuya. Tapos, March 4, nakauwi na kami. March 5, laban ako sa trabaho. Kemi ako, nag-clinic ako. Super clinic ako ng trabaho. Ngayon, ang napansin ko, nung nag-clinic ako, nangangamoy. Piti mo pa talaga mapaliwanag yung amoy. Ang baho talaga. Amoy patay na daga na. Alam mo yung patay na daga na, alam mo yung truck ng basura na, yung truck ng basura, di ba? Yung pag ginagana ng machine, yung ginagana, tapos lumalabas yung katas ng mga basura. Ganun yung amoy. Baho talaga, te. Naiiya ako sa pasyente. Sabi ko, bakit ganun? Ba't ang amoy? Ang baho. Tapos sabi ko, nagpa-reliever ako. Sabi ko, Dok, baka pwede dito ka na muna. Yung pasyente ko, tapusin mo. Uwi muna ako ng bahay. Uwi ako ng bahay. Diba? Tapos nilinisan ko, hinugasan ko, betadine. Merong betadine na feminine wash eh. Yung kulay dilaw. What do you call that? Pag uwi pala namin, binigyan kami ng dilator. Small, medium, large. The small, medium, large. Yung small, first month. Yung medium, second month. Yung large, for the third month. Mami, nila-large ko eh. Ay, hindi ko siya ginamit. Umorder ako. Nakaka-order sa Lazada. Nakaka-order kasi yung binigay dun sa Thailand is kahoy. Ang sakit. Susutan mo siya ng condominium. Magasto sa condominium. Minsan ako kukuha ng condominium. 'Di ba? So, isang gamitan na lang. Nung time na yon, pwede pang umorder sa Lazada. Tingnan mo, try mo. Nakaka-order sa Lazada. Dildolenya. Oo, masakit talaga.
Masakit talaga, kahoy ba naman? Alam mo yung bayabas? Ganon. Di ba? Ang tigas nun. Bayabas, solid talaga. Pag pinukpok ko nga sa ulo mo, bubukol yan eh. Basag talaga bungo mo. So, ayun, pangit naman ito gamitin. Tapos naiisip ko, naipapasok ko naman yung kahoy. Ba't di ko kaya itry? Bakla kalibugan. Ano, diba? Sa Pinoy, diba, na may jowa naman ako nung time na yun. Bakit? Parang naisip ko lang na, okay rin naman naman ganun. Kahoy nga yung pinapasok dito eh. Ba't hindi nakipag-meet ang bakla? Tapos, tulog na. Nakipag-meet ako. Sabi ko, kita tayo. Kita tayo sa dating tagpuan. Hindi, may sasakyan kasi ako eh. Tapos, pag ako nag-drive, pag magpapalit na lang kami. Kasi nagda-drive din siya. Kita kami. Tapos sabi niya, saan ka ba galing? Sabi niya lang gano'n sa akin. Namiss ko ang mga allowance. Alam mo, that time, alam ko namang niloloko ako. Alam ko namang pinaglalaruan ako. Pero, somehow, parang, you are blinded by love. Na alam mo namang pera lang habol sa'yo. Di ba? Kaya nga, ang inano ko na, somehow, seryosohin mo naman ako. Parang, kasi, nagpa-fokelyo na ako. Tapos, ano mo naman ako, parang, ang tawag to. Yun ang nasa isip ko ha. Feeling ko, mababago ko to eh. Mababago ko tong lalaking to eh. Pag nakakita ng bibingka. So, akala ko gano'n ang mangyayari. Na parang, yung parang ay, shit. Kaya nga yung mga lalaki, naanuhan ako na, ang tsaka-tsaka naman ng ba't gusto ng mga lalaki? Itong mga lalaki, itong pangit-pangit ang itsura. Mukhang Pokemon. Tapos alam mo daw, hindi, sinabi ko kasi na, ang galing kasi akong Thailand, nagpa-opera ako. Tapos parang nagulat lang siya na, oh? Sabi niya ganyan, talaga? Pa-testing. Alam mo, hindi afam, Pilipino lang yun. Pinoy lang yun. Ako magagalit yung asawa ko pag, pa-testing naman. Nagdadrive to ha. Punta kami Tagaytay, kakain kami. Sabi ko, parang, feeling ko hindi ko talaga kakayanin. Kasi di ba yung dilator, ipapasok mo lang siya ng, pwede ba to? Baka maban ako ha. Ipapasok mo lang siya ng slide, di ba? Hindi mo iyan. Eh, di ba pag, guys, lahat tayo, matatanda na, nanonood na nga kayo ng live eh. Di ba pag labas, pasok. So, parang feeling ko, parang di ko kakayanin. Oo. Siyempre, virgin ako, di ba? Sabi ko, next time na lang. Sabi ko, hindi pa magaling eh. Oo. March 4, nagkita kami, March 14. Sabi ko, next time na lang. Tapos sabi niya, pahawak na lang. Ay, ala? Ano ba yan? Wholesome tong vlog ko eh. Erase. Pahawak na lang. Keme. Di ba, yung mga lalaki, manyak yun talaga. Para kayo mga Hindi, boyfriend ko naman eh. Boyfriend ko na maraming babae. Yan. Hindi. Habang nagdadrive. Pinahawak ni. Pero ginaid ko. Ginaid ko siya. No. Hawak lang ah. Nung time na hindi ako nagpapanty. Kasi nga namamaho. Hanggang ngayon. Hindi. Sabi ng mga babae, nakausap ko na normal daw talaga na namamaho. Oo, kaya nga 'di ba ang mga babae nagwo-wipes. Lagi siyang huhugasan. Kayo naman, makapag-judge naman kayo. Kala nyo, ang babango ng mga sa inyo. Amuyan tayo. So, ginaid ko siya. Sabi ko, huwag mong mamaya kasi biriti ng gano'n. Tapos, ginawakan niya. Sabi niya, ang init naman ng femfem mo. Mabango sa'yo. Ulul, putang ina mo, wala ka. Kalalaki mong tao. Ang pangalan mo, Jay, mabango sa'yo. Eme mo. Sabi niya, ang init naman. Ganon. Sabi niya ganon. Pero wala nangyari.
Wala talaga nangyari. Promise. Wala talaga. Hindi ko kakayanin, ni. Mamamatay ako, ni. Anong gusto mo? Mikey, mamamatay ang Doc Mikey ng March 15, 2020. Wala nang Doc Mikey. So, hindi ko alam. March 16, pandemic na. Di ba? March 16, 15, 16. Pandemic na. COVID kineso na. Lockdown na. Na-lockdown din ang Kifayla. Lockdown talaga, mi. Oh, promise. So, ang nangyari talaga, nung nagka-lockdownan, wala naman nagbago. Walang nagbago. Parang, tinuloy niya pa rin yung pambababae niya. Never naman siya yun talaga yung parang, na-in love, yung parang, yun kasi nasa isip ko yung parang, uy, kipay na to, mahalin mo na ako ng ganun. Wala, hindi talaga. Walang, parang back to normal lang. Walang nangyari. Hindi siya nagbago. Patuloy pa rin siya. Yun nga pinagtataka ko. Pandemic, lockdown, sige pa rin siya sa pambababae. Nagsusumbong yung sa akin stepmother eh. Kaya yun, tinigil ko yung hininto ko na yung ganong klaseng relasyon. Sabi ko. Then I realized na-realize ko, no, parang sinabihan ko yung sarili ko na, bakla ka, yung mga tunay ng babae, na may mga ginawa ng Diyos na tunay na sex organ na pambabae, niloloko. Ikaw pa, sayo pa, na pinagawa mo lang yan sa doktor, sa tingin mo seseryosohin ka. Oo talaga, oo nga no. Bakla kung lolokohin ka. Kahit anong ipagawa mo sa pagmumukha mo, magpalagay ka ng maraming kipay, hindi ka seseryosohin. Kasi nasa lalaki yun. So, bumalik ako Thailand, pinakabit ko. Doon ko lang, actually, one of the, my greatest realization yun. Na oo nga no, na ang iniisip ko dati na, oh my God, peke lang to eh. Di naman to tunay. Isa mga tunay na babae nga, ang gaganda na, di ba? Babae na, may kakayanan mga anak, niloloko pa rin. Sa akin pa kaya? So yun. That's the ending. No. Somehow maganda, di ba? Yung parang, pero ngayon, di naman ako nagsisisi. Wala akong pinagsisihan. Parang nung time lang nun, kasi, magpa-pandemic, naubos yung pera ko. So sana, pinag-ipunan ko, pinaghandaan ko, na hindi ko kasi alam na malalockdown, magsasara kami ng clinic. Sana pala yung pinangkain ko na lang. Yung time lang yun nagsisi ako. No. Sabi ko, nagpa-opera pa ako, gastos din. Tapos dumating yung pandemic, lahat ng tao, di ba? Or nagki-clinic kami, ang hirap. Open kami, pero wala naman pasyente. Wala naman pumupunta kasi nga takot. So, ayun. That's the realization. So, yun lang. Ang part 1 at ang continuation niyan nasa YouTube. Kung sino ang nakagamit. So, panoorin nyo na lang sa YouTube. Ang title is Ang Aral ng Buhay Ko. Yun lang guys. Thank you.